Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Medyo prediction niya ito na I don't know kung magkakatotoo ba. Sabi niya, Martin Romualdez will escape the country before President Marcos resigns next week. Di ba? Very bold prediction ito. Magre-resign na si PBBM. So, what's the possibility of PBBM resigning next week? Tingnan muna natin na people who reacted. 22,000 like. Gusto nilang mag-resign ng presidente. 12,000 naman ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, si Barsaga o ano. And then, comments. Sunshine, Barbie Nueve, oh my God. Nissan Choi, isa-isa na sila napunta sa ibang bansa, kunwari nga may sakit. Sana magkasakit yung mga korap na yan na hindi kayang gamutin ng pera. Carl Moro, paasa ka kung tumatawa. Dihadista, papitik ako sa bayag pag nag-resign yung presidente nyo. Okay, so ito I fully support Congressman Barsaga. At pagdating sa pagre-resign ni PBBM, to me, malabo. Hindi yan magre-resign. In many instances, sinabi niya na, why will I resign? Yung pahayag nga niya 2 days ago ata, sabi niya, I insist that at the end of my term, may magandang mangyayari sa buhay ng bawat Pilipino. Talagang nakafocus siya on finishing his term. At kung pakikinggan natin si BP Sara, sabi ni BP Sara, ayaw niyang mag-resign si PBBM. Kaya wala tayong naririnig kay BP Sara na Marcos resign. Ang sabi ni BP, the president should do his job. Gawin mo yung tama yung trabaho mo kasi kawawa ang mamamayang Pilipino. And I agree with the Vice President. Ang sinasabi ko is, pag magtiis na lang tayo for the next 3 years, kasi nga, sa tingin ko, hindi magre-resign ang Pangulong Marcos. May nababasa pa nga akong post ng mga Marcos loyalists. Sinasabi nila na i-extend daw ang term ng presidente beyond 2028. Yan ang delikado. Like father, like son. Marcos Sr., ang constitution natin noon 2 term lang, parang US style ba. After winning re-election, after that wala na, hindi ka na pwedeng tatakbo. So yung second term ng Marcos Sr. Dapat mag-end 1972. Kaya nung 1971 dineclare niya ang martial law. O di, tumagal siya, naka 20 years, kaya tinawag siyang diktador. So ito ngayon, I don't know anong mangyari dito sa Junior kasi yung mga political moves nila is parang they want to stay in power for a long time. Tingnan nyo yung people's initiative nila. Gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Change of government from presidential to parliamentary. Kung natuloy yun, ay nako, Marcos Romualdez na ang dahil hindi mo na bubutuhan ng prime minister eh. Ang prime minister pipiliin na lang ng mga members of parliament. Mabuti na lang at meron tayong mga senador na may prinsipyo, hindi nagpa-control. Kasi kung iba pa ang
Senate President nung sinusulong nila yung People's Initiative. Kung Soto, ito opinion ko lang kung si Senator Soto pa ang nakaupo noon, naku, delikado na tayo. Kaya ako, malaking pasalamat ko kay Senator Mig Zubiri at tumindig siya. Hindi siya nagpa-control. Hindi siya nagpadikta sa mga powers that be. Kaya, tinanggal siya. Kudita. Mali nila dahil ang ipinalit nila, Escudero, ganun din, hindi rin magpa-control. Tinanggal ulit. Ito na ngayon, Senator Soto na. So, they want to stay forever. But tingnan natin kung anong magagawa nila. Kaya takot na takot sila na makabalik ang isang Duterte sa 2028 Malacanang dahil pupulutin sila sa kangkungan kung ano nang gagawin nila. They are trying to prevent Duterte comeback. Okay, so ulitin ko hindi yan magre-resign. Romualdez, what's the possibility na aalis sa bansa? Kasi mayroong mga post na nabasa ko noon is na parang mag-apply siya ng travel authority kasi magpapagamot. Puros may sakit sa puso. Mabuti na lang at siguro nakiramdam ang House leadership parang unpopular. Kaya hindi nila, kaya lang, once na maipit, pwedeng alis. Dahil wala namang wala naman siyang hold departure order. At parang magiging Saldico na mag-resign. Nag-resign ni si Saldico. So hahabulin pa ba ng Philippine government? Parang wala na Kumukuha na nga siya ng accountability clearance sa Kamara at baka by this time nabigyan na. Cleared na siya sa Kamara. So kung nagawa yan ni Saldico, malamang pwede rin gawin yan ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, posible ring hindi dahil lumalabas na wala namang ebidensya laban sa kanya. Gross negligence lang daw ang pwedeng ikaso sa kanya ni Boying Rimulya. So ligtas pa rin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Gak pwede ngay baik. Oh, baik apa? Selamat kayo sir. Simulatan na nalangin. Sino bang? Oh. Ayo, salamat kayo. Ito sulat niyo diyan. Gino, salamat. Salamat kayo sa Ginoo, gitabangan ni. Kol nindot na gid kayo kuli mo nga to po. Nakatindog na kapato ko na gid ka og balay. Maayo na gid nga tanawon Muna ni ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya so nindot na gid kayo nga tanawon. Karong kol unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay, maayo na ang imong balay. Unang-una, pasalamat ko sa Ginoo kay nainabagang kong sir nga di na gid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nainabangan ko. Og madugangan pagyod. Naot ko madugangan ko sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon.
naotonta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog tabang. Oo, sige, salamat.